Ayan, isang magandang araw sa ating mga kasidling. Papakita natin ngayon. Papakita ko po ngayon yung yung mga bago namin pong greenhouse to. So, sa tagal po ng ating hindi pagkikita, marami na pong update dito. Kaya ba nagkakagulong aso? Marami na pong update dito sa ating greenhouse. Ito po ngayon, ito na po ngayon yung ating pong greenhouse. Nagsawa na po tayo ng paggawa dun sa kawayan natin na greenhouse. So, nagpagawa na po kami ng bakal. Medyo costly lang siya. Pero so far, so good. So, ito na po yung kanyang loob. Ayan. So, puro bakal na. Maliban lang dito sa yung pinakalamesa niya na gawa pa rin sa kawayan sa ngayon. So, pakita ko ngayon si po sa kasidling Andy po. So, ayan. Ito na yung ating mga pula. Medyo matumal sa ngayon. Kaya, ayan, hindi naman ganun kalalaki. Masyado. Ayan po. So, ito dalawang greenhouse sa dati. Dalawang malaking greenhouse dati. Pinag-combine na namin. So, ginawa na namin isa. At ayan. Nagdidilig yung ating bossing. Mag-hi ka sa vlog ko. Hello po. Nag-aabono siya ngayon. Nangyari boss? Balik ang vlog naman. Bakit ang balita? Nung pasabog natin at bumalik na ang vlog. Nagbalik vlog po tayo para magbigay po ng update. Ayan, iaabaw natin yung ating greenhouse. Char. Ito na po yung greenhouse natin. So meron na tayong alulod. Para yung mga tubig na galing sa tuwing umulan, hindi na po pumapasok sa greenhouse natin. So, ayan kagandahan po talaga ng bakal na greenhouse. Mukha siyang matibay. May mga dumaang bagyo, hindi naman masyado naapektuhan. Doon yung mga bagyo, hindi naman ganun kalalakas. No? So, itong taon na to, hindi pa malalakas yung mga bagyong tumama sa atin. At hindi rin tayo natamaan ng lindol. Ayan, ito ay mga talong. Yan po. Tapos ito yung ating mga bagong sili. Yan. Yan. So, yun yung mga bakal na ginamit natin. Ang ginamit natin bakal dyan, bossing? Eagle na S40. S40, yun yung makapal, At saka yun ang original na Eagle. Okay, mas matibay po siya sa sa kalawang. Mas makapal. Matagal siya sa kalawang. Sa makapal siya. Okay. Mahal Mahal. May rin yung halagang sa karaniwang tubo, may halaga siya sa mas mahal siya. Mas mahal siya sa ibang tubo. Mga tubong marami siya yung mga tubong yung lumalabas. Kaso lang China, mabilis lang sa kakalawangin. Hindi ka mukha ng mga original Eagle is matibay sa sa kalawang, hindi basta-basta kinakapitan at sa makapal. Yun ang kainaman na. Thank you po. Tutur ko muna sila sa greenhouse natin. Ayan, dahil bago yung greenhouse natin. Pamaligaw. Mamaligaw. Maliit na naman itong lugar. Ayan po, kung mapapansin nyo, kawayan pa rin po yung gamit natin kasi naubusan na tayo ng budget. So, unti-unti lang natin itong ipupulido. Yan. So, yung inuna pa lang po natin is yung pinaka bubong niya, importante, at yung kanyang mga poste. Yan, hindi pa nga po talaga siya tapos kasi ito dapat po ay hindi siya dapat po nakasimento yan. So, medyo inuna lang po natin yung mga pinaka-importante sa ngayon. At ayan. So, puntahan natin si Soy. Dito na po may bago kaming technique ng may bago po kaming technique. May bago bambam. Wala. Ato may bago po kami palang bambam. So, sandali lang po Si Bumbong yan, si Bumbong. Di wow. So, eto mga kasidling, ganito na po yung technique natin ngayon sa pagpupunla,
dahil nakaka-experience tayo ng maraming problema kapag tuwing nagpupunla tayo tapos maraming proseso bago mailatag sa greenhouse, yung nangyayari sa kanya marami yung nadadamage. So nagiba po tayo ng estilo ngayon. So pagkatapos po natin itanim dati, tinatakpan natin, kinakamada, inaantay na tumubo, and then bago ilatag. So ngayon yung ginagawa natin, pagkatapos po magtanim, diretso latag na po siya. Ayan. So pagkalatag, dito na rin po namin tinatakpan. So, ganyan po siya. Yan po. Ang kanyang sistema ngayon, ang sistema po namin ngayon, nilalatag namin and then saka namin po. Pero meron tayong napansing mali dito, no? Ito lang yung problema natin. Meron tayong napansing mali dito. So, kitang-kita natin yung kamalian. Bay, halika, Bay! Papakilala ko po sa inyo si Bay. O, yung bago po nating mga kasama dito. Galing din po sila sa probinsya ng asawa ko. May pakita ko sa iyo. Kamatis na halo. So wala namang problema. Nahalo lang. Kamatis sinalo mo talaga? Pinagsabay na ito. Okay. Akala ko sili din eh. So ako yung nagkamali. Akala ko sili yung hinalo nila. Dahil ito po yung ano. Ayan po. Kulay-pula yung seeds ng kamatis. And then ito po yung sili natin. No? So medyo nagulat lang ako. So ganyan na po yung technique na ginagawa po natin ngayon. Yan, dito na tayo nagtatakip. Pakita ko po sa inyo kung paano nila ginagawa yung pagtatakip ng punla. So ganyan na siya mga kasidlings. Dito na natin po tinatakpan yung ating mga punla. Yan, dala-dala ni ba yung isang sako ng lupa, ibubuhos niya, and then ipapantay po nila. Tapos may final technique pa po yan. Ayan, hi Tisoy! Yan po si Tisoy, oh. So ayan mga kasidling, ganyan po, no? Wawalisin nila, pagkatapos po nilang parang roughly ilalagyan po ng coco peat yung ibabaw, and then po. Tapos si Bay, tinatanggal niya yung mga excess na lupa. Yan, para hindi sayang. So tapos yung pinaka finale po niya, ayan, yung pinaka sikreto. Ang sikreto ay ribisco. Yan, winawalis po para pulido. Malinis. Alam na. So, yan. So, ganyan na po yung kakalabasan niya. So, napakaganda ng ganitong technique kapag tag-ulan. Kasi, okay lang na ilatag agad yung punla kahit na hindi pa siya tumutubo. Kasi maulan naman. So, hindi siya mainit, no? So, ginawa lang po namin tong technique na to nitong tag-ulan na po. At hindi pa namin to nasusubukan ng tag-araw. And so far, ngayong tag-ulan, okay naman yung kanyang resulta. Maganda naman yung germination niya. So, mas less yung process namin, mas maganda po yung nagiging resulta. And susubukan namin to ngayong tag-init at papakaramdaman, titignan po yung observation. Mag-observe kami kung ano yung magiging resulta niya. Kasi kapag tag-init, alam naman natin na so yung humidity ng sa loob ng greenhouse iba. Mas mainit po siya and baka po mahirapan po tumubo yung punla, no? So obserbahan pa natin. So far ganito yung ginagawa natin pag tag-ulan. Or ngayong tag-ulan po. Ayan, ito yung mga punla natin, no? Mga sili. And nakita natin maganda naman po yung ito po resulta na po ito ng ng ganyang technique. Ayan, okay na po, mas okay po siya. Tapos pa-share ko rin po kayo sa iba nating lugar habang tinatapos nila yan. Kasi mamaya magluluto ako. Ako na po yung toka sa pagluluto ngayon. Ayan, tinatanggal po yan, binabalik sa sako. So, ayan, ganito po yung ating soil medium, no? Marami pong mga component yan. Pinaka-importante dyan,
ay yung ating mga organic soil. Tapos yung coco peat, no? Tapos meron pang iba pong halo yan. Marami pang hinahalo dyan para mas maganda po yung resulta ng sa ating pumpunlasan. Yan. Buo-buo pa yung yung mga organic soil niya. Maganda sana kung may mixer tayo, no? Meron kaming nakitang magandang mixer, kaya lang medyo mahal siya at hindi pa kami nakakabili. Kasi nga mahal. So ayan, puntahan natin po yung iba po nating area. Ayan, ito po yung natin, no, yung sowing area natin. Yung dati pa rin po yan, kaya medyo luma na. At ito yung ating mga nagtatanim sa ngayon. Mag-hi ka sa camera, Ate Perla. Shy. Ayan, tinatanim nila. Ayan, nagtatanim nyo, ate. Asan yung pakete niyan? Patriot. Patriot. Ayan, isa sa pinakamabenta po natin, sile sa ngayon, no. Yan, ang Patriot po ng Chatay. So, nakilala siya at sumikat. So, kung mga karamihan nyo po nakikita sa palengke, yan po yung isang variety. Pangsigang. Tapos yung kambal, si B1 at saka si Dito. Si Jaira. Jaira. Si Jaira at saka si Jaina. Yan, kapatid po ni Tisoy, kaya ang gaganda rin nila. Tapos, si Christian. Ang taga-Iloilo. Yung camera shy pa. Ito yung greenhouse natin, mga kasidling. So, ito talaga yung disadvantage, no? Maliban sa magulo kami rito. Ito talaga disadvantage talaga ng ng kawayan na greenhouse. So, makikita nyo, talaga nasisira. Talaga, mabilis. No, dahil nga lagi siyang basa, nagdidilig, init, ulan, so madali pong madamage yung yung mga kawayan. At ito yung mga papaya, pasensya na, hindi ko masyadong natutukan yung punla na papaya. Ayan. Konti na lang to kasi nga matumal. So hindi kami masyadong nagtatanim ngayon. Ito po yung ating mga papaya. And then mga sile. So yan Alam mo yung nangyayari dito, tinatay na yung greenhouse na to mataas. Tapos, unti-unti yung pinakailalim niya, nadudurog, nalulusaw. Ayan, yan talaga yung unang bumibigay dyan. Yung pinakapaan niya, nalulusaw siya sa ilalim. Ayan, madali siyang, ayan po. Ayan, may mga uka. So, natutunaw yung mga kawayan sa ilalim. At pagkatapos, yung isa pang madaling masira niyan, yung bubong. Kasi nga, ang nagtatali sa bubong ay alambre lang. So, madaling masira yung alambre, madaling kalawangin. Ayan, makasiling ang lalaki ng punla natin. Madaling kalawangin po, no, yung mga alambre. So, pag nakinalawang ni alambre, ayan, natutuklap na yung mga bubong. Lalo na kapag malakas yung hangin, yan. Yan po yung nagpapasira talaga ng mga greenhouse, no, yung pinaka poste at yung sa bubong. Ayan. Ito medyo matibay-tibay, matagal-tagal na itong greenhouse na to. Iniisip ko kung kakayanin pa niya, pero sa tingin ko hindi na. Baka i-demolish na rin natin tong greenhouse natin na to. Ito ay papaya area po talaga. Pakita ko po sa inyo yung isa pa na. Bali dalawa siyang greenhouse na maliit. Tapos, ito na po yung yung isa pang greenhouse. No? Bali, dalawa to. Dalawang maliit na greenhouse. Lagayan po talaga ng papaya. Ayan, konti na rin lang yung papaya natin dito, mga seedlings. Kasi nga ay matumal na. Mga pagpadating ng mga November, ganyan. Mga September, October, medyo mahina na yung papaya. Kaya, konti na lang. Medyo natututo na rin tayo. Ayan. Tapos, meron po tayo isang item dito na malakas din po, no. Malakas din po siyang, baga, naibibenta rin po natin ng maramihan. So, ito na yung asparagus natin. Pero ito ay panglipat ko po sa pang sarili natin consumption. And may pa-order tayo ngayon mga kasidling na asparagus. Chan! Tapos ito guwapol. Ayan. Lalaki na rin, hindi pa natin nariripat. Christian! Magre-repa tayo, no?
hingi tayo ng ano, ay ilalagay natin to sa, ibabox po natin ito. Marami tayong pa-order na asparagus ngayon. Ayan, dito tayo sa ano, bago nating kusina, nagpagawa tayo ng kusina dito sa may tapat ng greenhouse natin. Ayan, para mas madali nating makita yung mga dumarating, at saka yung mga papaalis, at saka yung mga ginagawa po ng mga tao natin. So, ayan. Ito po yun, oh. Ayan, magluluto na tayo kasi ano na. Alas 10 na po. Hi, Bob! Si Baba po, oh. So, yung ulam natin ngayon, ay, siya na magulo pa, no? Kakalipat lang natin. Ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang. So, ito yung ating meat. Frozen po siya dahil sobrang mahal po ngayon ng karne. Yung ginagamit po natin madalas dito ay frozen. So, yung fresh na karne po ngayon, nasa 380 to 400 pesos na po. Ito naman, medyo namutla na siya, no? Nalamigan na kasi. Pero kanina pulang-pula pa yan galing sa freezer. Ito, pumapatak lang yung kilo nito dahil bumili tayo per box. Pag binili natin to sa mga meat shop, nasa 300 to 320 yung kilo niya. Pero dahil isang box yung binili natin, ibubulong ko, 260 na lang. So, ang laki ng depresya, diba? So, may 100 sa bawat kilo. Mapula po yan kanina, namutla na lang kasi nilamig na. So, i-chop na natin to para, kasi ulam natin sinigang na babi. Limot yung kanin, ano? Kain po tayo. Tapos na. Sarap to, may patis. May kalibronsoy. Ganin pa. Hindi mo gagamitan eh, gata dahil. At yun na, yung ating tanghalian, no? Hindi natin masyado na ipakita. So, ngayon, yung gagawin naman natin, next po, meron tayong pa-order ng asparagus, seedlings. So, meron tayong 3 customer na bumili sa atin. And, ipapak po natin ito. So, yung status ng seedlings na nating asparagus, ganyan na po siya. So, siniship natin to via LBC. At, nationwide, nakapagpadala po tayo. Ayan. So, ganyan na siya kalago. Hanggang ngayon, nag-asparagus pa po tayo. So, kung gusto nyo pong order lang, message lang po sa dito. O kaya po, sa Facebook po, yung account natin, Limisita sa FB. Search nyo lang po. So ayan, pupunuin lang po natin to. 32. Ayan, siguraduhin lang natin na maganda yung kanya. Yung natin na medyo matigas na po yung So, ayan mga seedlings, ibabalot na po natin yung ating seedlings, no? Ayan, ganyan lang po natin ginagawa. Isisecure lang po natin yung asparagus doon sa tray. So, gagawin natin ay papalibutan lang po natin yan ng grafting tape. Ganyan lang po. Ayan. So, makukulong na yung sila niyan. Ayan, papalibutan lang natin bawat butas. Ayan. Maramihan kasi yung bantahan natin at saka naka-tray siya. So, pinagkakasya lang po natin to sa small box ng LBC para hindi masyadong mahal yung
shipping fee. Kasi yung halaga naman ng bibili ng customer, hindi naman siya ganun kalaki. So, kawawa naman kung sa shipping fee pa sila makakapagapo. No? Kung mas mamamahalan. Kung mas mahal pa yung shipping fee nila kaysa dun sa items na binili nila. So, yung shipping fee natin, yung small box. Dati kasi may promo, 100 pesos lang. Nationwide. Nung natapos yung promo, yung regular price po noon ay nasa around 200 to 350. So, depende sa lugar. So, I think sa mga bandang Mindanao, nasa 300 plus po yung small box. So, pagkakasyahin lang po natin to sa small box. Ito naman sa pagano naman kabilang ano naman tayo. Yan lang! Mabalaktot lang. Kaya medyo dandahan lang tayo sa ikot. Kasi nga na-stretch. Yan, once na ma-receive na ng customer ito, bababad lang po nila, no? Bababad nyo lang po sa tubig ng mga ilang oras. And then, i-drain nyo na, kabayaan nyo na kung ano. Then, pwede na pong itanim kinabukasan kapag nakapag-relax na po yung seedlings. Yan, tatapusin ko lang po muna itong mga ka-seedlings. Tapos, i-ship na po natin. Sakay natin dito sa ating multi-cab. Ayan, yung maliit nating service. Magulo lang kasi nagbibenta tayo ng halaman tapos bumibili rin tayo. Ayan, kaka-unpack lang natin ng ano. Ayun na nga mga kasidling, i-send na po natin sa LBC yung ating mga asparagus, no? And sa ngayong araw, dahil nga po matungal, yun lang po yung ating ginawa. So yung mga tao natin, nag-tenor lang and dilig-dilig. Wala pa po tayo masyadong benta. Waiting pa lang po tayo sa next season. Kasi yung next season naman po, pagkatapos ng taniman ng palay at pag medyo natuyo-tuyo na yung mga palayan, magtatanim muli po ng mga gulay, no? So yun lang po ngayong araw na po mga kasidling. Hanggang sa susunod po, paalam po.